Breaking news. Umaatikabong good news. Ito talaga ang malaking lamang ni PBBM sa mga nagdaang presidente. Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos umalingasaw sa lahat ang kanyang pinaggagawa sa ating bansa. Magugulat ka dito mga kababayan dahil hindi lang dito sa Pilipinas kinilala ang mga gawa ng Marcos administration kundi pati ba naman sa ibang bansa? Eto legit mga kababayan dahil first time ever itong nangyari sa Philippine history, as in napakalaking impact nito sa Pilipinas. Imagine kung paano ito nagawa ni PBBM in just 2 years. Kaya naman mga kababayan, masusupalpal lahat ang mga anti-Marcos dito. Kaya naman, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ko at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Good news! Ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nasa landas upang makamit ang isang solong digit na antas ng kahirapan sa taong 2028 dahil sa kasalukuyang malakas na pagganap ng ekonomiya ng bansa. Ito ay matapos i-anunsyo ng Rating and Investment Information Incorporated ng Japan na ang Pilipinas ay nakakuha ng pinakamataas na grade or A- na nangangahulugan na nagpapakita ng matatag na kumpiyansa ng mabumuhunan sa mataas na paglago ng ekonomiya ng bansa, malakas na piskal na posisyon at magandang pananaw. Ang mataas na credit rating ng Pilipinas ay nagpapadala ng malakas na senyales ng kumpiyansa sa mga mamumuhunan at nagpapautang na nagreresulta sa mas mura at mas cost-effective na mga gastos sa paghiram para sa gobyerno at pribadong sektor. Pinahihintulutan din nito na ang gobyerno ang mag-channel ng mga pondo na kung hindi man ay ilalaan para sa pagbabayad ng interes tungo sa higit pang mga programa sa pagpapaunlad tulad ng mga maraming proyektong pang-infrastruktura, pinabuting serbisyong panlipunan, mas mahusay na sistema ng pangangalagang pangkulusugan at dekalidad na edukasyon. Ito rin ay umaakit sa mas maraming investors sa bansa na naglilikha ng mas magandang oportunidad sa trabaho para sa lahat ng Pilipino. Ang kamakailang pag-upgrade ay nagbigay daan sa Pilipinas na makamit ang dalawang A- ratings na ang una ay ibinigay ng Japan Credit Rating Agency noong 2020. Matagumpay na nanatili ang Pilipinas na mataas ang investment grade status nito sa lahat ng pangunahing region at international debt ng mga ahensya ng ratings. Ayon kay Secretary of Finance Ralph G. Recto, ang ulat na ito na may petsang August 14, 2024 na binanggit ng Rating and Investment Information ang katatagan ng macroeconomic ng Pilipinas. Mataas na landas ng pagbago ng ekonomiya at patuloy na pagpapabuti sa balanse ng pisikal bilang pangunahing mga salik para sa pag-upgrade ng rating. Sa partikular, kinilala ng Rating and Investment Information Incorporated na ang gobyerno ng Pilipinas ay nagsusumikap sa pagsama-sama ng pananalapi habang binibigyang diin din ang suporta sa paglago ng ekonomiya. Naniniwala ang Japanese Debt Watcher na ang deficit sa pananalapi ng bansa at utang ng sentral na pamahalaan bilang bahagi ng GDP ay patuloy na bababa mula sa pinakamataas nito sa panahon ng pandemya, na binibigyang diin na ang utang nito ay mananatiling abot kaya dahil sa pamamahalang pasanin sa pagbayad ng interes. Binigyang diin ng Rating and Investment Incorporated na ang ekonomiya ng bansa ay nagpapakita ng mabilis na paglago sa mga pangunahing ekonomiya sa Southeast Asia. Noong nakarang buwan, iniulat din ng National Economic and Development Authority or NEDA na sa kabila ng pagdanas ng mga domestic at external na hamon, ang Pilipinas ay gumawa ng mga kapansin-pansing hakbang sa pagbawas ng antas ng kahirapan sa pagitan ng taong 2021 at 2023 na nagmarka ng mga makabuluhang pag-unlad tungo sa ambisyong target ng gobyerno na bawasan ang saklaw ng kahirapan sa isang single-digit level sa taong 2028. Inilabas ng PSA noong nakaraang buwan ang 2023 Full Year Official Poverty Statistics na nagpapakita na ang poverty incidence sa populasyon ay makabuluhang bumaba sa 15.5% mula sa 18.1% noong 2021. Samantala, sa pagpapatuloy ng 3 days state visit ni President Tarnam Shanmugaratnam ng Singapore,
nag-host si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Luis Araneta Marcos ng state banquet bilang parangal kina Pangulong Sean Mugaratman ng Singapore at Mrs. Jane Yumiko Itoge sa Ceremonial Hall sa Palasyo ng Malacanang noong August 15, 2024. Sa pagsasalita sa harap ng Pangulo ng Singapore at ang kanyang delegasyon, itinampok ni Pangulong Marcos Jr. ang matagal ng relasyon at masiglang pagpapalitan ng mga tao at kultura na binanggit ang 250,000 OFW na naninirahan ngayon sa Singapore. Bilang testamento ng lumalalim na bilateral ties ng dalawang bansa, na unang nasaksihan ng dalawang leader ang pagpapalitan ng nilagdaang Memorandum of Understanding on the Recruitment of Filipino Health Workers and Collaboration on Carbon Credits sa ilalim ng Article 6 ng Paris Agreement. Binigyang diin din ang malalim na kultura at personal na ugnayan ng dalawang leader sa pagitan ng mga bansa. Ikwinento din ng dalawang Pangulo ang pagtatanghal ng mga natatanging orchid. Niregaluhan ni Pangulong Marcos Jr. ang isang walling orchid habang si Pangulong Sean Mugaratman ay naghandog naman ng isang gold-plated orchid hybrid na pinangalan ng Dendrobium Ferdinand Luis Marcos. Binanggit din ni Singaporean President ang ibinahaging tagumpay sa sports sa kakatapos lang na Paris 2024 Olympics kung saan kinilala niya ang Philippine gymnast na si Carlos Yulo bilang ang unang two-time gold medalist Filipino Olympian at Southeast Asian. Binanggit din niya ang mga plano sa hinaharap upang mapahusay ang pakikipagtulungan sa palakasan na ginagamit ang lakas ng bawat Pilipino. Your visit is timely as we celebrate 55 years of formal diplomatic relations between the Philippines and Singapore. We witnessed the exchange of MOUs in the recruitment of Filipino healthcare workers by Singapore, and as well as the MOU for collaboration on carbon credits under Article 6 of the Paris Agreement. These MOUs are a testament to the confidence that our two countries place in one another and our strong desire to protect our planet. I would like to express my appreciation once again for your acceptance of my invitation to visit the Philippines. With that, I invite you all to rise and to join me in a toast to the good health and continued success of Your Excellency and Mrs. Tharman, the well-being and prosperity of Filipinos and Singaporeans, and to the further strengthening of the long-standing ties between Singapore and the Philippines. Cheers. Mabuhay. The Philippines is a land blessed with many treasures, from lush rice fields and the richness of biodiversity to pristine white sand beaches and sparkling blue seas to this gleaming metropolis. But its greatest treasure is in its people and their effervescent spirit. I would like to thank President Marcos Jr. and the First Lady for inviting us to visit and for your warm and generous hospitality. As we celebrate the 55th anniversary of diplomatic relations this year, it is an exciting, forward-looking, and mutually beneficial relationship. Ours is a relationship that has been carefully nurtured over the years by successive generations of leaders from both sides. Many in Singapore, not only the 200,000 plus strong Filipino community there, cheered on Philippine gymnast Carlos Yulo as he became the first Filipino to win a pair of Olympic gold medals, and indeed the first from an athlete from any ASEAN nation. The burgeoning linkages between Singapore and the Philippines are an asset for us bilaterally and also offer a strong foundation in the region as it progresses to go towards deeper ASEAN integration. I'm confident that the partnership between Singapore and the Philippines will not only endure but become stronger and livelier in the decades to come. And the MOUs which we have concluded today and those that are also being concluded over the course of the next day are testimony to that desire to strengthen and grow the relationship between our two countries.